Good evening sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng channel. Ako po si Hana, dating real estate agent. Sa 12 years ko na sa aking trabaho, ay first time kong maka-encounter ng nakakakilabot na client meetup. Nangyari ito nung nakaraang taon lang, 2024, habang bumabiyahe ako papuntang La Union. Medyo mabigat na yung pakiramdam ko nung araw na need kong i-meet yung isang kliyente. Ayoko namang i-risked dahil baka bigla na lang itong mag-back out at mapunta pa sa iba. Sayang din yung kikitain ko since ito yung buena mano ko sa unang buwan ng taon. Ayoko rin na malihian. May pagkamapamahiin kasi ako. Ayoko ng word na malas dahil lahat ng bagay ay isang opportunity na kailangan i-grab in a good way. Sa 12 years kong pag-aalok at benta ng mga bahay, ay napagawa ko na yung bahay namin, nakatulong sa pamilya at naapundar ng sasakyan. Ito yung ginagamit ko noong panahon na yon. Kasama ko ang 2 recruit ko para makapag-observe sila kung paano makikipag-negotiate at deal sa mga kliyente. 2 ang clients na imi-meet namin that time. Yung isa taga Pampanga na siyang bibili ng property at yung isa naman ay taga La Union na siyang may-ari ng property na inaalok ko. Nasa La Union kasi yung property na yon. Sinundo ko muna yung isang client ko na nasa Pampanga. Kasama ni client yung kapatid nito. While driving, panay-explain din ako about sa property na plan nilang bilhin and ina-assure ko sa mga ito na good timing dahil naroon ang may-ari ng mismong property. Advantage para sa akin kapag naroon yung mismong owner. Malaki ang chance na bibilhin ng aking client at parang sure ball na rin. Nagdiningning na nga sa paningin ko ang maraming pera. Actually, yung property na gusto nilang bilhin ay isang lumang rest house na nakapwesto malapit sa isang lumang sementeryo na ang likurang bahagi ay dagat na. Maganda naman yung naturang property maliban na lang sa sementeryong malapit dito. Siguro kung ako ang buyer ay hindi ko ito bibilhin kahit mura lang ang benta nito. Kahit kasama pa ang malawak na lupa na kinatitirikan nito. Sa picture pa lang kasi ay sobrang creepy nito tingnan at honestly, siguro ito rin ang dahilan kaya mabigat yung pakiramdam ko nun. Pero hindi ako ang buyer, agent lang ako. Ang hinahanap kasi ng buyer ko ay isang property na malayo sa mga kabahayan. Yung may enjoy nila yung katahimikan ng gabi. Since I'm the agent, gagawin ko ang lahat ng natutunan ko sa field of work para maibenta ko ang property. Nag-stop over muna kami sa isang gas station para umihi at bumili na rin ng pagkain. Bumili na rin ako ng gamot in case na lumalayo nararamdaman ko. May nakaredy na. Nasa may bukana na kami ng La Union. Nag-inform na rin ako sa may-ari na malapit na kami. She replied na kakarating lang din niya ng property. Doon na lang daw niya kami hihintayin sa may gate. While papunta na kami, ay minasundan kaming karo ng patay. Medyo may kabagalan ang usad nito. Mas lalong bumigat yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan. Lumiko na yung karo ng patay at yung mga taong nakasunod dito. Matyaga lang ako naghihintay. Mabuti na lang talaga at hindi naman nagreklamo yung client na nakaupo sa tabi ko. Nagbiro pa nga ito na may libreng pamerienda pala mamaya dahil may patay. Bahagya lang akong natawa sa sinabi nito. Nang tuluyang maapasok sa sementeryo ang mga nagpuprosesyon sa patay, saka naman ako nakaramdam ng kaba. Bumungad kasi sa paningin ko ang malaki at lumang bahay na siyang pupuntahan namin. Naadagdag sa kabang nararamdaman ko nang makita ko ang babaeng nakatayo sa gilid ng gate. Pansin kong sobrang putla ng itsura nito at matamlay. Mas mukha pa nga yata tong may sakit kesa sa akin. Sa isip ko nun, siguro ay hindi pa kumakain yung may-ari kakahintay sa amin. Kaya bumusina ako para makuha ko yung atensyon niya. Umaliwalas naman agad ang mukha niya at biglang bumukas ang gate. Dire-diretso ko lang pinasok yung sasakyan ko sa loob. Nakita ko ang pag-aya sa amin ng babaeng may-ari na papasok sa loob ng bahay. 2-story yung bahay na yon.
Habang naglibot kami sa looban at pati sa lupang sakop ng naturang property, ay never kong narinig na nagsalita yung may-ari. Binaliwala ko na lang kasi mukha namang satisfied yung client ko sa nakita niya. Gusto ng mga ito na tuluyan ng bilhin ang naturang property nang biglang magtanong ang mga ito kung bakit hindi dumating ang may-ari ng bahay. Nagtaka ako sa tanong nila sa akin. Nagsabi pa ako na kanina pa namin kasama yung may-ari ng property. Itinuro ko pa yung babaeng nakatayo sa mismong hagdanan ng bahay kanina pero parang bula na lang itong naglahok. Kinalabit ako ng isa sa mga recruit ko na wala naman daw tao nang dumating kami. Namangha pa nga raw sila na automatic pala yung gate na naturang property na yon pati na yung pagbukas ng main door ng bahay. Doon na ako nanlamig. Bigla nanlambot yung mga tuhod at nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Malaking palaisipan po sa akin, sir, kung sino o ano ang babaeng sumalubong sa amin kanina. Pagkatapos, bigla na lang bumigay ang sahig sa may hagdanan. Nagulat pa nga kami kung anong nangyari. Dahan-dahan akong lumapit at sumalubong sa akin ang isang masangsang na amoy na parang nabubulok na laman. Kaagad kong sinabi sa mga kasama ko ang natuklasan at humingi kami ng tulong. To make the story short, sir, hindi ko po na-close ang deal sa property. Pero nakuha ang katawan ng may-ari ng property sa mismong hagdan kung saan siya nakatayo habang nag-uusap kami ng client. Ayon sa mga kamag-anak na may-ari, nawala na lang daw kasi ito na parang bula. Matagal na raw nila itong hinahanap pero hindi matagpuan. May mga naapagsabi na palagi daw nila itong nakikita sa gilid ng gate at every time na susundan nila ito papunta sa loob ng bahay ay bigla na lang itong nawawala. Ewan ko po kung anong matatawag sa naging karanasan ko, kung nagkaroon ba ako ng third eye noon o minulto ako, pero hindi ko makalimutan yung nangyari. Tuluyan ako umalis sa pagiging real estate agent dahil natrauma ako sa nangyari sa akin. Araw-araw kasi akong hindi pinapatulog, lalo na kapag may pupuntahan akong property. Lagi kong iniisip na baka may magmumulto o magpaparamdam. Hanggang nga ngayon ay hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng takot sa tuwing naaalala ko yon. May nahanap naman din akong work pero malayo na sa pagiging real estate agent. Maraming salamat, Sir Bob, sa pagbabasa. Sana ay mapili ninyong inarito sa inyong channel. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. You can call me Sabrina, isang OFW sa Dubai. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking nakakatakot na experience noong 2017. Mga June yun. Naka-vacation leave ako noong mga panahon na yon dahil birthday ng best friend ko. Nagplano kami magpunta ng Baguio. Nung nasa biyahe na kami papuntang La Union ay biglang umulan. Kampante pa ako noon dahil hindi pa ganun kalakas yon. Nasa Marcos Highway na kami banda o yung tawag ngayon na Asperas Panispis Highway sa may Agoo. Nang may mapansin akong isang lumang bus sa aming bandang unahan. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Kakaiba kasi yung kulay ng naturang bus. Halos kinakalawang ng likod na bahagi nito. Masyado pang mabagal ang usad nito na ikinainip ng best friend ko na siyang nagdadrive. Naragdagan ng kaba ko nang maramdaman ko ang pagbabalak na pag-overtake niya pero parang nahulaan ata ng bus driver at kaagad na hinarangan nito yung space na pwedeng lusutan ng best friend ko. Inistuloy niya hinampas yung manibela. Nagsabi ako sa kanya na ako muna ang magmamaneho dahil hindi niya pwedeng pairali ng init ng ulo niya sa daan. Tapos makikipagkompetensya pa sa bus driver. Tinawanan lang ako nito at sinabihan ako na hindi kami pwedeng tumigil dahil nasa highway kami. Kaya wala akong nagawa at naghintay na lang. Hindi na ito muling sumubok pang mag-overtake. Mabuti na lang at nawala na sa paningin namin yung lumang bus.
Mabagal pa rin ang usad ng biyahe. Hindi pa rin maialis sa akin yung kabang nararamdaman. Uminom na lang ako ng tubig at baka sakaling baka mabawasan. Kaso mukhang walang epekto. Kaya inaliw ko na lang yung sarili ko sa pagmamasid ng mga sasakyan nang may mahagip ang mga mata ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko nang mapansin ang isang pamilyar na sasakyan. Yung lumang bus na nakapwesto sa aming harapan kanina, nasa kabilang side ng daan. Hindi ko maintindihan yung sarili ko habang pinagmamasdan yung kabuuan nito. Ito lang yung bukod tanging sasakyan doon na sobrang luma. May napansin pa akong lumot sa may bandang salamin. Kinusot ko pa yung mga mata ko. Akala ko ay namamalikmata lang. Pero nanatiling naroon yung naturang bus. Pagkatapos ay bigla na lang itong nagpaliko-liko na para bang nawala ng preno yung driver. Nagulat pa ako nang marinig ang sunod-sunod na busina ng mga sasakyan. Muntikan na ako mawalan ng ulirat nang sumulpot ang bus mismo sa harapan. Dire-diretso lang ito papunta sa kinaroroonan namin. Nahintakutan ako sa nakita at malakas na sumigaw na mababangga kami ng bus. Nanginginig ako sa takot nang mapagtanto ko na lumusot lang yung bus sa kotse namin. Paglagpas namin ng Agoo, iginidid ni BFF yung sasakyan at huminto. Tinatanong ako nito kung anong nangyayari sa akin, kung okay lang daw ba ako. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko, pero kulot doon niya lang ako tiningnan. Nagtataka siya at hindi pa naaligtas sa akin ang ginawa nitong pagtawa. Baka antok lang ako at kung ano-ano yung nakikita ko. Iniisip ko pa noon na baka nga tama siya. Nang pinaandar na niya ang sasakyan, ay muli kaming na-stranded sa daan. May naaksidente sa may bandang unahan. 3 sasakyan lang ang pagitan namin mula sa ginanapan ng aksidente. Isang puno ng mahogany ang bumagsak sa kalsada at nabasag ang bandang harapan ng salamin nito. Nayupi rin ang ibang parte ng sasakyan. Ang sabi ng mga nakiusyoso ay mukhang bumigay daw ang lupang kinatitirikan ng puno. Doon na pumasok sa isipan ko yung lumang bus kanina na parang nagbigay babala sa amin. Nanlamig ang kalamnan ko nang ma-realize yun. Na kung di dahil sa nangyari, kung hindi kami huminto saglit, ay baka kaming dalawa na ng best friend ko ang nabagsakan ng puno. Wala naman sigurong masama kung minsan ay maniwala tayo sa mga pamahiin at pangitain. Bago kami bumiyahe noon, ay ilang beses akong pinaalahana ng kapatid ko na masama ang bumiyahe kapag birthday dahil lapitin daw sa aksidente. Sana pala ay hindi ko binaliwala yon. Though hindi ganun ka-creepy ang experience, pero yung takot na naramdaman ko that time ay nakakabaliw. Akala ko pa nga ay susunduin na ako ni kamatayan noong mga oras na yon. Buti at hindi ito nangyari. Parang nagpapasalamat pa ako sa nawawalang lumang bus na ako lang pala ang nakakita. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa inyo, sir, at more power sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Cedric, taga Bulacan. Isa po ako sa mga nabiyayaan ng abilidad na makakita ng mga kaluluwa. Bukas ang third eye ko, kaya madalas hindi ko na rin alam kung ang mga nakakasalamuha ko ba ay tunay na tao o multo. Medyo mangilan-ngilan na rin po ang aking nakakakilabot na experience. Madalas ko rin itong ikuwento sa misis ko. Sa katunayan, yung misis ko pa nga ang nag-encourage sa akin na magbahagi ng kwento ko sa channel nyo. Isa rin po kasi siya sa mga silent listeners. Gusto ko po sanang i-share yung nakakakilabot na experience ko nung nagbiyahe ako papuntang La Union. Ito po kasing experience na to ay mahirap makalimutan at sa tuwing naaalala ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Buntis kasi si Mrs. that time
nung mag-crave siya ng special pinakbet at mushroom chips sa La Union. Actually, tuwing rest day ko, nag-rides kami dati at syempre food trip. Naging maselan na siya simula nang magbuntis ito. Kaya tuwing may hihilingin itong pagkain na kaya kong ibigay, ay ibibigay ko talaga sa kanya. Hindi ko naman problema ito since nakaugalian ko na rin magbiyahe papuntang La Union, Ilocos Sur, Baguio. Minsan nga, maabot pa ng Sagada dahil sa trabaho ko sa sales. Sumakto namang wala akong pasok kinabukasan nun. Pagkagaling ko ng trabaho, pahinga saglit tapos dumiretso na agad ako ng biyahe. Ang schedule ko ng mga panahon na yon ay 6 AM to 2 PM. Bago ako umalis ay nikiusyoso muna ako sa workmate ko na bumili ng mushroom chips at special pinakbet since ang ruta naman niya ay sa bandang La Union that time. More or less 5 hours ang biyahe ko bago maarating ng La Union. At nakakatiyak ako noon na pagdating ko ay sarado na yung tindahan ng pagkain na kinikrave ni Mrs. Naunlakan naman ako ng ka-workmate ko sa pinapasuyo ko sa kanya. May kukunin din kasi akong documents, kaya sakto rin. Magkita na lang daw kami sa isang convenience store doon na bukas 24/7. Naging swabe naman ang biyahe ko papunta, maliban na lang sa traffic areas na nalaanan ko since naabutan ako ng rush hour. Mga 8 ng gabi na ako nakarating sa convenience store na pinag-usapan namin. Wala pa yung workmate ko nang dumating ako, kaya nag-message ako agad na naroon na ako. Habang naghihintay sa reply niya ay kumain muna ako ng hapunan. Sakto lang nang kaasimula ko ng kumain na nag-reply siya na pupunta na siya. Medyo matatagalan lang ng kaunti dahil hinatid pa niya yung isang order ng customer niya. Hinintay ko muna ito doon. Nang makaramdam ako ng inip dahil medyo matagal pa ito, ay nag-decide akong magyosi sa labas ng tindahan habang naghihintay. Masyado kasing malakas yung aircon sa loob. May napansin din ako ng mga lalaki na nakatayo sa labas ng naturang convenience store. Mukhang natambay lang upang manigarilyo. Pagbukas ko ng pinto, iba ang dumampi na simoy ng hangin sa balat ko. Kahit nakasuot ako ng jacket noon, ay ramdam ko ang kilabot at lamig na dumampi sa katawan ko. Alam ko na yung ganong pakiramdam. Hindi ko maikakaila na may konting takot akong naramdaman nung gabing yon. Nagdalawang isip pa nga ako kung tutuloy pa ba akong magyosi o babalik na sa loob at titiisin ng lamig ng aircon. Pero naisip ko rin na kapag ginawa ko yon ay malalaman ng entity na yon na nararamdaman ko siya. Ayokong i-acknowledge sa sistema ko na iparamdam sa kanila na alam kong nandito sila. Ayoko nang ginugulo ng isang ligaw na kaluluwa. Pinilit ko na lang yung sarili ko na umakto na parang walang pakialam. Na kunwari ay hindi ko ito ramdam. Sa isip ko pa noon kung bakit kaya ang tagal dumating ng workmate ko. Siguradong aabutan ako ng madaling araw sa daan mamaya. Kahit wala akong pasok kinabukasan, hindi ko naman gusto ang makabanding itong nilalang na nandito. Dumistansya lang ako sa dalawang lalaki na nakatambay. Hindi ko kasi alam kung sino sa dalawang yon ang naroon ang dapat kong lapitan. Baka magkamali pa ako ng tanong, mahirap na. Dahan-dahan ko pang dinukot yung vape sa loob ng bulsa para mabawasan yung matinding kilabot. Mukhang nagkamali pa yata ako ng desisyon na magpanggap na walang nangyari dahil hindi ko maipagkakaila na nagtatayuan ang mga balahibo ko. Parang mas malala pa yata sa lamig na naramdaman ko noong mga oras na yon kaysa nung naghintay ako sa loob ng convenience store. Maya-maya ay naramdaman ko na may lumapit sa akin. Nagkunwari muna ako na hindi ko ito napansin at nag-scroll sa hawak kong phone. Hinintay ko muna itong maunang magsalita para safe. Iniiwasan ko talaga noon na maagawa ng maling kilos dahil patindi na ng patindi yung kabang nararamdaman ko. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Bahagya ko lang iniling yung ulo ko para masiguro na totoong tao yung nasa tabi ko. Nakatagilid ito sa akin habang nagsasabing makikisindi ito. Tanda kong nakasuot ito ng faded na t-shirt at may straw hat na takip sa ulo na hindi ko makita yung muka.
Mukha naman itong buhay na tao, pero di ko alam kung bakit iba yung kutob ko sa kanya. Muli itong nagsalita na makikisindi. Kaya kabado ko itong sinagot na wala akong dalang lighter. Bigla itong nag-angat ng ulo at muka. Napaatras ako sa nakita. Hindi talaga ako nagkakamali dahil hindi na buhay na tao yung kaharap ko, kundi isang lalaking multo na walang muka. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulala. Mabuti na lang at bigla akong nakarinig ng busina ng motor at pamilyar na boses na tumawag sa akin ng pare. Doon na ako nahimasmasan sa bangungot. Nakuha ko na mula sa kanya yung nire-request ko pati na yung documents. Pagka-uwi ko ng bahay, hindi ko muna kinuwento kay Mrs. yung nakakakilabot na experience ko nung nagbiyahe ako papuntang La Union. Saka pa lang niya malalaman kapag napili na itong kwento ko. So far, yun pa lang naman yung first time na kinausap ako ng isang multo, kaya ang hirap kalimutan din. Sa susunod ay magpapasa ulit ako ng karanasan ko dito. Salamat sa oras sir kung inyong mabasa ang aking kwento. God bless sa inyo. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Jermaine from Cavite. Gustong-gusto ko talaga nakikinig at nagbabasa ng mga horror stories. At isa nga yung channel nyo sa paborito kong tambayan during my pastime. Nagkaroon po ako ng creepy experience way back 2011. Hindi lang ito nakakakilabot, kundi nakakadiri na rin. Nangyari ito nung nagpasya kaming magpipinsan na bisitahin si Lola sa La Union. Sa Cubao kami sumakay dahil masyadong mailap ang bus papuntang La Union. Mas mabilis kaming makakasakay kung doon kami magsisimula. Umihi muna bago umalis, tapos bumili na rin ng dagdag merienda na baon namin since nagdala naman kami ng baong kanin at ulam para hindi magutom sa biyahe, para mas tipid. Masyado kasing mahal ang mga ulam na binibenta sa mga terminal. Mahaba-haba rin yung oras ng biyahe dahil nga maraming stopover. Nakadepende kung walang traffic. Hindi ko na malayan na nakatulog ako sa biyahe. Tanda kong sa panaginip ko ay pumasok ako sa isang kagubatan tapos may nakita ako grupo ng mga tao na sobrang seryoso sa ginagawa. Ang pwesto nila ay nakatalikod sila sa akin. Pinapalibutan ng isang bagay na hindi ko maaninag. Sa panaginip ko, unti-unti akong lumapit. Out of curiosity kumbaga dahil gusto kong malaman kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Pero nanlaki na lang ang mga mata ko nang makita yung bagay na pinagkaagaluhan nila. Isang nakahubad na babae na maraming hiwa sa iba't ibang parte ng katawan. Nakakasulasok ang amoy na nagbumula sa babaeng nakahiga. Bigla akong napaatras nang wala sa oras. Para kasi akong nasusuka na hindi ko maintindihan. Akmang tatakbo na sana ako nang may makapansin sa akin. Tumingin ito sa akin na namumula ang mga mata, kakaiba ang paraan ng pagkakatitig. Nang umisi ito ay grabe ang kilabot na naramdaman ko. Kita ko pa yung tumutulong laway mula sa bibig nito na para bang ratakam sa isang pagkain. Doon ko napagtanto na hindi mga ordinaryong tao ang mga nandoon, kundi mga aswang. Ang huling naalala ko ay hinabol ako ng mga ito bago ako biglang nagising. Sobrang kaba rin yung naramdaman ko dahil sa masamang panaginip. Grabe't pinagpawisan pa nga ako. Sakto naman at nag-stop over kami sa isang terminal papuntang La Union ay naipag-unahan ako sa pagbaba sa mga pasaherong gustong lumanghap ng sariwang hangin. Kapag de-aircon na bus kasi minsan, nakakasuffocate din ang amoy. Kahit na nangangatog pa yung mga tuhod ko noon habang naglalakad, ay pinilit ko pa rin lumabas. Pagkababa ko ay dumiretso agad ako sa CR para umihi. Pilit inalis ang takot na nararamdaman ko dahil sa bangungot. Habang nagbumuni-muni ako sa loob, ay may naamoy akong pagkain na isa sa mga paborito naming kainin na magpipinsan, kaldereta.
Hindi ko maintindihan noong mga oras na yon kung bakit ang lakas ng pang-amoy ko at parang gusto kong kumain dahil natatakam ako sa amoy. Naisip ko pa noon na hindi naman siguro ako iiwan ng bus na sinakyan namin dahil may 30 minutes break naman. Kaya kaagad kong hinanap sa nakahilerang karinderya ang pinanggalingan ng masarap na amoy. Natuntun ng pang-amoy ko ang isang karinderya na punuan ng customer na kumakain. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sumugod dahil baka maubusan pa ako. Pakbang na ako papasok ng karinderya nang bigla akong kinutuban. Parang ang bigat pa ng mga paa ko habang naglalakad patungo doon sa mga paninda ng ulam. Pero dahil natatakam ako sa amoy, kaya isinantabi ko muna ang nararamdaman kong takot. Agad ako nagsabi sa tindera ng gusto ko. Ang ganda pa nga ng ngiti niya na ipinagtaka ko dahil palakas yung kabog sa dibdib ko. Sinabihan ako ng mga ito na maghintay muna ng kaunti dahil ihahain pa lang yung ulam na binili ko. Habang hinihintay ay napansin ko sa mga kumakain na parang agresibo sila. Yung parang bang gutom na gutom ang mga ito base sa mga kilos. Yung parang mauubusan ng pagkain. Ewan ko ba, Sir Bob? Kakaiba yung paraan ng pagmuya ng mga ito. Yun bang nakakangilo painggan yung tunog na naririnig ko? Feeling ko pa noon ay nasa loob ako ng isang gubat at pinalilibutan ng mga bababangis na hayop na kumakain ng nakahilatang tao. Napailing ako sa na-imagine ko. Siguro dahil sa pagod at sa panaginip ko, kaya iba ang nakikita ko sa mga pagkain na kinakain ng mga customers doon. Hindi talaga mawala sa sistema ko yung takot na nararamdaman ko at pinagdasal na sana dumating na yung order ko. Baka kasi iwan na ako ng bus. Mabuti na lang at nagsabi yung tindera kung take out ba to o dine in dahil iba na talaga yung pakiramdam ko sa karinderyang yon. Sinabi ko agad na i-take out na lang yon at kung maaari pakilagyan ng kalamansi at sili. Nagulat na lang ako nang biglang nandilim yung itsura ng babaeng tindera. Parang masama pa yung loob nito habang inaabot sa akin yung order ko. Medyo nadismaya pa ako dahil walang kalamansi at sili na nilagay. Pero hindi na ako mapakali sa pwesto ko kaya nagbayad na lang ako at umalis na. Nahimasmasan lang ako pagkalabas ng karinderya. Medyo gulat pa ako noon nang maasalubong ko yung mga nag-aalalang mga pinsan ko. Sinabihan nila ako na magmadali na dahil ako na lang ang hinihintay. Kaya agad akong tumalima. Muli na naman akong nakatulog sa biyahe. Nagising na lang ako nang kalibitan ako ng pinsan ko na nakarating na kami. Excited na akong bumaba at patakbong pumasok sa gawang kahoy na gate ni Lola dun sa La Union. Nakapwesto lang ang bahay niya sa gilid ng daan. Nagmamadali akong tumungo sa kusina ni Lola para kumuha ng plato at bowl. Inilabas ko ang ulam sa pinaglagyan ko at binuksan tapos nilagay sa bowl. Nandun pa rin yung mabangong amoy nito na hindi ko maiwasang matakam. Tinikman ko ito pero nagtaka ako dahil iba ang lasa. Sobrang lansa ng lasa nun. Kabaligtaran ng mabango nitong amoy. Parang lasang kalawang na nabubulok na ewan. Naalala ko na naman yung itsura ng tindera nung humingi ako ng sili at kalamansi. Kaya kumuha ako sa lagayan ni Lola. Hinalo ko ito sa ulam. Kinilabutan ako sa nakita. Hindi ko alam kung anong nangyari. Imbis na masarap na karning ulam ang nakahain sa mesa, ay daliri ng tao ang nakita ko. Tapos yung ibang karne ay parang nabubulok pa. Mangiyak-ngiyak akong tinawag sina Lola at yung dalawa ko pang pinsan. Nasuka pa nga yung isa kong pinsan sa nakita. Akala ko ay imagination lang ang lahat. Literal na daliri ng tao ang nakahalo sa nabubulok ng ulam. Malakas ang kutob ko pati na rin sina Lola na may lahing aswang ang may-ari ng karinderyang napuntahan ko. Simula nun, kapag bumabiyahe kami ay hindi na ako kumakain sa karinderya. Mas mabuti nang ako ang magluto sa sarili kong ulam dahil ayoko nang maranasan na ulit ang nakakakilabot kong karanasan. Kung di naman maapagbaon
ay sa fast food na lang ako bumibili. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento. Sana ay mabasa ninyo at ma-narrate sa channel. Gusto ko rin kasing iparinig to sa mga pinsan ko.